Okay. Ulitin ko na lang tong ano. Ayan. So, x minus 1 over x squared minus 9 plus 1 over x minus 3 is equals to negative 2 over x plus 3. Una natin gagawin is find the LCD. So, ano nga ba yung LCD? Ito yung mga lowest common denominator. So, dito sa tatlong to, sino ba sa kanila yung lowest common denominator? Like, parang, basta lowest common denominator. Magigets nyo rin. Basta nano ko na to kanina. So, bale, ano nga ba yung lowest common denominator natin dito? Sinabi ko kanina na nakasama na agad si x plus 3 tsaka si x minus 3. Tapos, si x squared minus 9, i-check pa natin siya like isi-simplify pa natin siya para mahanap natin yung LCD niya. So, ano nga ba yung niya? So, pag-iina na natin, x minus 3, x plus 3. So, FOIL method, FOIL first terms, x squared, first terms, outer terms, plus 3x, tapos inner terms, minus 3x, tapos last terms, times, negative 9. So, maka-cancel tong dalawa kasi positive tapos negative. So, cancel na yan. So, x squared minus 9. So, alam natin na ang simplified version ni x squared minus 9 is x minus 3 tsaka x plus 3. So, hindi na natin to kailangang ilagay as LCD since ito na rin naman siya. Okay, gets? Okay, after natin mahanap yung LCD which is x minus 3 and x plus 3, i-multiply na natin siya sa each eme, which is ito, 1, 2, 3. Kapag mag-aano kayo, pag i-multiply, wag nyong isama yung symbols na yan. Since constant na yan sila. Ang ita-times lang natin is itong terms na to sa LCD. Okay. So, ang una is... Wait, sorry if di nyo kita malabo medyo. Basta. Una is x minus 3, x plus 3, times x minus 1 over x squared minus 9. Plus, kasi kinopya lang natin dito, plus x minus 3, x plus 3, times 1 over x minus 3 equals x minus 3, x plus 3, negative 2 over x plus 3. So, unahin natin. Ayan na. Ito na yung second, step 1 to. Step 1. Tapos, step 2, multiply sa LCD. Hindi ko alam, i-check nyo na lang sa SIM yung tamang term. Basta i-multiply natin sa LCD. Ayoko na. So, una, ano yung makakancel natin dito? So, since sinabi ko kanina na ang simplified form nitong x squared minus 9 ay x minus 3 tsaka x plus 3, ibig sabihin makakancel tong dalawa. Kasi, x minus 3, x plus 3, ayan, x minus 3, x plus 3 divided by x minus 3, x plus 3, which is ito yung, okay malito, ito yung x squared plus 9 pa rin. X squared minus 9. Sinimplify lang. So, makakancel yan. Magiging 1 lang yan. Pero hindi na natin kailangan ilagay yung 1. Pinapa-complicate ko pa. Basta yon, ika-cancel lang natin sila. Tapos, dito, ang makakancel, since may x minus 3 tayo dito, tapos may x minus 3 din tayo sa numerator, makakancel natin sila. Tapos, dito, meron tayong x plus 3 sa denominator tsaka x plus 3 sa numerator, meaning makakancel natin sila. So, ano ang magsistay sa unang term? Di x minus 1. Anong magsistay? Tapos, bring down lang yung symbol.
Tapos, x plus 3 times 1? X plus 3 lang. Since ita-times lang naman siya sa 1. So, x plus 3 is equals to, anong matitira? Isa-substitute natin to dito. So, negative 2 times x, negative 2x, tapos negative 2 times negative 3 is equals to positive 6. So, diyan, nagkamali pala ako kanina. After na natin makuha to, hindi, joke lang. Joke lang. After na to, tama pa rin pala yung ginawa ko kanina. Sorry, complicated ginawa ko. So, after natin i-multiply sa LCD, ano natin, combine like terms. Ito na yung step 3. So, paano ba natin i-combine yung like terms? So, ipa-plus lang natin sila. So, kita natin, x plus x is equals to 2x. Negative 1 plus positive 3 is equals to positive 2. Tapos, i-bring down lang natin to since wala naman nang i-combine na like terms dyan. Negative 2x plus 6. Ito yung sinasabi kong simplified version nung given na to. Etong given na to, like yung pinaka-umpisa, which is this, ang simplified version niyan is itong 2x plus 2 is equals to negative 2x plus 6. So, ganun. Ngayon, hahanapin na natin si x. To find x, okay. Wait lang, ano ba ginawa ko? Gagawin muna natin, wait lang, kunin ko ng SIM. Shit. Basta ayun, we're gonna find x. Find x. Para ba natin mahahanap si x? Kailangan maging 0 to. Bakit? Kasi hindi ko alam. Joke lang. Basta ganun talaga yon. So, 2x plus 2. Tapos, ililipat natin to dito, which is negative 2x magiging positive 2x. Tapos, positive 6, ililipat dito, magiging negative 6 is equals to 0. Since wala nang natira sa side na to. Tapos, ano pa pagkatapos nyan? Combine like terms ulit. Which, sa combining like terms, ang gagawin natin ay ganun ulit. 2x plus 2x is equals to 4x. Tapos, 2 minus 6 is equals to negative 4 is equals to 0. Now, from this, para mahanap natin, para mahanap natin si x, kailangan x na lang yung matira. So, paano ba yung mangyayari? Ililipat muna natin to dito. So, 4x, negative 4, magiging positive 4 since ililipat natin sa kapila. So, from this, ang gagawin natin, since si x na lang kailangan natin, i-divide natin both side by 4. Since kailangan nating ma-eliminate yung 4 na to. Na-eliminate na natin siya. So, x, 4 divided by 4 is equals to 1. So, ang x natin is equals to 1. Paano natin malalaman if tama yan? Gamitin natin yung simplified form, which is this. 2x plus 2 2x plus 2 is equals to negative 2x plus 6. So, lahat ng x magiging 1. Okay? So, 2, 1 plus 2 is equals to negative 2, 1 plus 6. 2 times 1, 2. 2 plus 2, 4. Tapos, equals negative 2 times 1, negative 2 pa rin, plus 6, positive 4. So, since parehong 4, tama na x is equals to 1. Yay!